Dear Mami Sad, ako po ay si Saldi. Ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayan. Ito po ay love story namin ng asawa ko ngayon. Noong 2013, ako po ay 25 years old pa lang. Ako po ay pumunta sa Manila upang maghanap ng trabaho. Pero ilang linggo na akong nakalipas na tumambay. Di ako nakapaghanap dahil wala akong perang pamasahe. Magastos pala sa Manila. Katambay ako ng isang linggo na walang nagawa. Paglipas ng isang linggo, tumawag sa akin ang aking auntie sa Bulacan. At sabi, dito ka na lang mag-apply, dami namang factory dito. So after 3 days, pumunta ako sa Bulacan at nakapag-diskarte naman ako ng pamasahe. Pagdating ko doon sa Bulacan, sa auntie ko, nagpahinga lang ako ng ilang araw. At after 2 days, sinubukan kong mag-apply sa mga factory doon bilang factory worker. Pero bigo po ako. Sa aking paghahanap ng trabaho after 3 days, may nakilala ako isang babae na nagtrabaho doon sa factory. At tinatanong ko siya, hiring ba kayo dito, miss? Sabi ng babae, oo, hiring sila ngayon. Medyo nabuhayan ako ng loob at kinukuha ko ang number ng babae na yun. Nang ako'y umuwi, bit-bit ko ang aking pag-asa na makapag-apply doon. Parang umaasa din ang aking puso. Hindi na ako mapakali nang ako'y nag-iisa. Nakikita ko ang muka ng babae sa aking isip. After 1 day, tinawagan ko siya at nag-usap kami. At sabi ko sa kanya, pwede ba kitang maging friend? Sagot niya ay pwede naman. Sabi ko rin sa kanya, may boyfriend ka ba? Baka magalit. Sabi niya ay wala daw. After 3 days, nagpalitan na kami ng text. Kaya text na kami. Sabi ko sa kanya, pwede ba tayong magkita? At sabi naman niya, pwede naman. Parang kinilig ako dahil mukhang nakakahanap na nga ako ng trabaho dito sa puso ko. At magkita na nga kami at doon ako na love at first sight. Sobrang kinilig ako habang kasama ko siya. Para akong lumilipad sa ulap. Pero siya ay pakipot pa dahil ilang araw pa lang daw kaming magkakilala. Pero halatang kinilig naman siya. After 1 month, nagkaroon na ako ng trabaho. Sobrang blessing sa akin kasi lagi na kaming magkasamang umuwi. At hatid ko siya lagi sa kanila at mukhang nahuhulog na rin ang loob niya sa akin. Sabi niya sa akin, ang bait mo naman. Doon ako kinilig ng sobra. After 2 days, nag-text ako sa kanya at nagtatanong ako sa kanya. Sabi ko, pwede ba akong mangligaw? Nag-isip pa siya, kunyari, walang sagot, Mami Sad. After 2 days, sinagot niya ang text ko at sabi niya, pwede naman. Sobrang kinilig na naman ako para na akong makaihi sa kilig. Pinuntahan ko siya sa bahay upang formal na umakyat ng ligaw at sobrang kaba ko kasi first time ko talagang manligaw sa bahay. Kaya inihanda ko na ang aking sarili at nagpaporma at nagpapogi. Ala Jericho Rosales ang dating ko. Pagdating sa kanila, sobrang takot ko at kaba nang humarap ako sa kanyang mga magulang. Pinakilala niya ako sa mga magulang niya. Sabi niya sa papa at mama niya, Pa, ma, friend ko at manliligaw ko. Si Saldi pala. Sobrang kaba ko noon. Nangangatig na ang aking tuhod pero nilakasan ko lang ang loob ko. Kala ko di ako papayagan manligaw sa anak nila. Pero ang bait ng mama at papa niya. Pumayag ang mga magulang niya na ligawan ko ang anak nila. Ilang ulit din akong pumunta sa bahay nila upang manligaw. Hanggang niyaya ko siya na mamasyal kami sa labas. At sabi niya sa akin na ipaalam mo ako sa mama at papa ko. Sobrang kaba ko na naman. Pero dahil iba na ang feelings ko, nilakasan ko na lang ang loob ko. Nahiya kasi ako. Nang pinagpaalam ko na siya sa mama at papa niya, sabi ng mama niya, sige, basta wag lang magpagabi. At sobrang saya ko noon dahil pinayagan ako ng magulang niya na mamasyal kami. Umabot ng 1 buwan ang panligaw ko sa kanya. Kaya tinix ko na siya at tinatanong ko, 1 buwan na akong nanligaw sa iyo. Sabi ko sa kanya, tayo na ba?
Di pa siya sumasagot sa aking mga text kaya sabi ko sa kanya na magkita tayo bukas sa plaza. Ang sagot niya, okay. Noong nagkita na kami sa plaza, doon ko sinabi sa kanya ang totoo na mahal ko siya. Sabi ko sa kanya, pwede na ba maging tayo na? Ang sagot niya ay, oo, mahal na rin kita kasi bait mo eh. At magalang napatalon ako sa sobrang saya ko, mami. Sa araw na yon, parang ako na yata ang pinakamasayang tao sa mundo. After 1 month na naging masaya ang relasyon namin, ito ay umabot na 1 taon hanggang nabuntis ko siya. Nang nalaman ko na buntis ang aking girlfriend, sobrang saya ko dahil magkaroon na kami ng anak. Feeling ko, kumpleto na ako. Mga ilang araw, sinabi niya sa akin na uuwi muna siya sa kanila para sabihin sa mama at papa niya na buntis siya. Umuwi nga ang aking girlfriend at sinabi niya sa mama niya na buntis siya. Laking gulat ng mama at papa niya. Sinabi ng papa niya na papuntahin mo dito si Saldi at mag-usap kami. Sobrang takot ko, Mami San, at sobrang kaba. Kakausapin ako ng mga magulang niya. Pero kung sakali man ay pananagutan ko naman ang anak nila kasi sobrang mahal ko ang girlfriend ko. At yan nga po ang sabi ko sa papa at mama niya, na mamahalin ko po ang anak niyo at apo niyo. Aalagaan ko po ang mag-ina ko. Magtatrabaho po ako para may pangtustos sa pagbubuntis niya at panganganak niya. Lumipas ang 9 months, nanganak na ang girlfriend ko. Babae ang anak namin. Sobrang saya ko na nakita ko ang anak ko. Normal siya, maganda, mana sa akin. Walang masisidlan ang aking saya. Iba ang aking naramdaman. Pero may kasabihan na ang buhay ay bilog. After 1 month, nawalan ako ng trabaho dahil sa palagi kong absent. Sobrang lungkot ko na nawalan ako ng trabaho. Sabi ko sa sarili ko, paano na ang mag-ina ko? Wala na akong trabaho. Mag-apply na lang ako ulit sa ibang factory, pero nabigo ako. At ang mga ipon ko ay unti-unti nang naubos. Dahil sa natakot ako nang magutom sila, nagpasya na lang ako na umuwi sa Iloilo. After 1 month, umuwi na kami ng Iloilo. Pagdating namin doon, nasurpresa ang aking mga magulang. Dahil may bitbit akong babae at may anak, na siya ang aking girlfriend. Sobrang tuwa ang aking nanay at tatay, na may apo na sila sa pag-uwi ko. Pinakilala ko ang aking live-in sa aking nanay at ang aking tatay at tanggap naman nila ang aking girlfriend. Kaya sa Iloilo na kami namuhay. At sobrang saya ko pa rin dahil niregaluhan po ako ng tatay ko ng tricycle para mamasada ako para raw pambili ko ng gatas ng anak ko. Laking papasalamat ko sa aking tatay dahil binigyan niya ako ng tricycle. Akala ko madali lang ang buhay may pamilya. Akala ko puro lang ito sarap. Marami rin pala ang saklap. At akala ko madali lang ang may anak at may pamilya. Pero hindi pala. Pero di ako sumuko para matustusan ang ilang gastusin sa bahay at sa aking pamilya. Laking pasasalamat ko sa Diyos na di niya ako pinabayaan. Nakaraos kami kahit papaano. Lumalaki ang aking pamilya dahil nasundan ito ng isa pa. Kaya nagdesisyon ng aking live-in na mag-abroad na lang dahil patuloy pa rin kami kinakapos. At wala akong magawa at pumayag ako sa desisyon niya. Umalis siya upang magtrabaho sa abroad sa loob ng 2 taon. At ako naman ay nag-aalaga sa aking 2 anak habang wala siya. Natapos niya ang kontratang 2 taon na hindi pa rin kami nakaipon. Nagdesisyon ako na hindi na siya pabalikin sa abroad at alagaan na lang niya ang 2 anak namin. At ako na ang bahalang magpatuloy sa paghanap buhay para buo kaming pamilya at magsama sa hirap at ginawa. At pumayag naman siya at hanggang ngayon, ako po ay kumayod na nagsa-sideline ng trending ngayon ng binta sa kalye na hot pandesal. Nakakaraos naman kami at pinagkakasya namin ang maliit naming kita araw-araw. Ako'y patuloy sa pagdadasal na sana balang araw ako'y makaipon para ang sinasabi kong girlfriend at live-in ay pakakasalan ko na. At maraming salamat po at dito nagtatapos ang kwento ng aking buhay.
Saldi. Thank you.